Samantala, sa iba pang balita, nireschedule ng Korte Suprema ang oral arguments kaugnay ng tangkang paglipat ng halos 90 o 90 bilyong pisong excess funds ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa Kaban ng Bayan. Ang buong detalye alamin sa report ni Boy Gonzales. Ipinagpaliban ng Korte Suprema ang oral argument sa isyu ng paglilipat ng 89.9 bilyong piso na pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Sa advisory ng Korte Suprema, muling itinakda ang oral argument sa February 4, 2025 sa halip na sa January 14, 2025. Magugitang pasamantalang pinigil ng mataas na hukuman ang paglilipat ng pondo ng PhilHealth papunta sa kaban ng gobyerno. Sa naging resolusyon ng Supreme Court en banc, naglabas ang korte ng temporary restraining order para pigilan ang paglilipat ng hindi nagamit na pondo ng PhilHealth. Kabilang sa mga isasalang sa oral argument ang consolidated petition ng grupo ni Senador Coco Pimentel, Philippine Medical Association at dating Finance Undersecretary Cielo Magno, gayon din ang One Sambayan Coalition at ni Bayan Muna Chairperson Nery Colmenares laban sa Ehekutibo at Kongreso. Ayon sa mga petitioner na labag sa saligang batas ang bahagi ng General Appropriation Act na pinapayagang ibalik sa National Treasury ang sobrang reserva fund ng isang government-owned and controlled corporation o GOCC gaya ng PhilHealth para pondohan ang iba pang programa. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.